Number 2, prospect sa draft ngayong taon. Mamaw bumitaw ng 3 susunod raw kay Stephen Curry at update sa natitirang 4 na schedule ng Warriors, Nuggets, Timberwolves at Memphis. Golden State posibleng makuha pa ang pangatlo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Florida Gators ay nakatakdang harapin ang Houston Cougars. Kailangang maglaro si Walter Clayton Jr. ng kanyang pinakamahusay na basketball upang pamunuan ang kanyang team patungo sa pambansang kampyonato. Sa buong torneo, nagawa ni Clayton na buhatin ang Florida sa panalo. Sa huling 2 laro, muntik nang matanggal ang Gators, pero si Clayton at ang kanyang mga teammate ay nagawang gumawa ng sapat na mga plays upang manatiling buhay sa kompetisyon. Dahil sa kanyang matatag na pagganap sa March Madness, naging kilalang pangalan si Clayton sa mga tagahanga ng basketball. Ang kanyang stock para sa 2025 NBA Draft ay patuloy ding tumataas. Isang former NBA star at legend ng Duke ang nagsalita tungkol kay Clayton at kung ano ang naibibigay niya sa court. Nakikita niya ang pagkakahawig ni Clayton sa star ng Golden State Warriors na si Steph Curry. Nagsalita si Jay Williams tungkol kay Clayton sa kanyang paglabas sa Get Up. Ayon sa kanya, ang guard ng Gators ay tila kombinasyon ni Curry at Damian Lillard. Bukod sa kanyang paghahambing kay Clayton, naniniwala rin si Williams na maaring maging pangalawa o pangatlong overall pick si Clayton sa draft. Maaari kong sabihin na pwede siyang maging pangalawa o pangatlong pick sa NBA draft, sabi niya. Sa kabuuan ng season bago ang laban ngayong gabi, nakalaro na si Clayton sa 38 laro. May average siyang 18.5 points per game with 4.1 assists, 3.7 rebounds at 1.2 steals while having shooting percentage 45.1% from the field at 39.2% from the 3-point line. Sa huling 2 laro, nagtala si Clayton ng 30 puntos laban sa Texas Tech sa Elite 8 at 34 na puntos laban sa Auburn sa Final 4. Ang guard ng Florida na si Walter Clayton Jr. ay nagdeklara para sa 2024 NBA Draft, ngunit umatras at bumalik sa kolehiyo sa layuning mapataas pa ang kanyang draft stock. Maaaring ito ang pinakamahusay na desisyong kanyang ginawa dahil ang naging performance na 34 na puntos ni Clayton Jr. ay ang kanyang career high nang talunin ng number 1 Gators ang Auburn sa Final 4. Siya ang unang manlalaro na nakapagtala ng 30 puntos o higit pa sa national semifinal mula noong ginawa ito ni Carmelo Anthony para sa Syracuse noong year 2003. Ang tumataas na star na si Clayton ay mataas talagang inihahalin tulad na ngayon kay Steph Curry dahil sa kanyang kahanga-hangang ginawa sa March Madness. Dahil nag-shoot siya ng 11 sa 18 shooting, kabilang ang 5 sa 8 from 3-point range, na ginagawa siyang ikalimang manlalaro sa kasaysayan na gumawa ng 30 puntos at 5 puntos sa Final 4. Ang iba pang nasa listahang ito ay sina Donte DiVincenzo ng Villanova, Juan Dixon ng Maryland, Glenn Rice ng Michigan, at Freddie Banks ng UNLV. Nagtala rin si Clayton Jr. ng 30 puntos laban sa Texas Tech sa Elite 8. Iilan lamang ang mga pangalan na nakaabot sa ganitong marka sa magkakasunod na laro sa yugtong ito. Jerry West, West Virginia, Wilt Chamberlain, Kansas, Clyde Lovellette, Kansas, Larry Bird, Indiana State. Ginagawa niya ito para sa amin buong taon at natutuwa ako para sa kanya na sa wakas ay nakukuha na niya ang pagkilalang nararapat sa kanya, sabi ni head coach Todd Golden tungkol kay Clayton sa panayam ng CBS Sports. Isa siyang napakabuting binata, mahusay na leader, isang taong iginagalang ng kanyang mga teammate at mahal na mahal siya ng mga ito. Magaling siyang magbahagi ng bola at laging binibigyang kredito ang kanyang mga kasama sa team na tumutulong sa kanyang makapuntos. At kapag may ganyang klaseng manlalaro ka, masipag, madaling turuan at laging nagbibigay ng todo sa bawat araw, kumakalat ang ganitong ugali sa buong programa. Si Clayton Jr. na ang ama ay dating college football at basketball player habang ang ina ay isang softball star, ay dumaan sa mahirap na daan. Hindi masyadong napansin mula sa high school, mas marami pa siyang offer na maglaro ng football. Pero pinili ng 6'3" prospect na maglaro para sa Iona kung saan siya nagtagal ng 2 taon bago lumipat sa Florida. Kung nagtuloy siya sa pro noong nakaraang taon, malamang ay naging second round pick lang siya. Ngayon, wala nang limitasyon sa kanyang potensyal. Pinamunuan ni Walt ang kanyang high school team sa back-to-back na state championships, sabi ni Rick Pitino, ang coach niya sa Iona, sa CBS.
Tinulungan niya ang Iona na magkampiyon sa liga at torneo. Ngayon, nasa national championship game na siya at mula sa second round, posible na siyang mapunta sa lottery pick. Inaasahan na ngayon ng mga draft analysts ang malalaking bagay kay Clayton Jr. Isang linggo lang ang nakalipas kontra UConn, nag-shoot siya ng fadeaway tres na off-balance para tapusin ang laro. Pagkatapos ay isang sidestep tres bago yon, sabi ni Kevin O'Connor ng Yahoo Sports. Grabe ang ginawa niya sa closing minutes ng laban kontra UConn at inulit pa niya sa Elite 8. Si Walter Clayton, dati nasa 50s ko siya, aakyat siya ng mga 15 to 20 spots. Mas kumpiyansa pa si ESPN's Jay Williams at sinabing kukunin niya si Clayton Jr. agad pagkatapos ni Cooper Flagg bilang pangalawang pick sa darating na Hunyo. Ang second round pick na si Bronny James ay tumanggap ng kontratang $7.9 million from Los Angeles Lakers, samantalang si Alex Sarr ay may 4 na taong deal na nagkakahalaga ng $51,036,398 from Washington Wizards matapos mapili bilang ikalawang overall. Sunod na haharapin ng Gators ay ang kapwa number 1 seed na Houston Cougars sa championship game. Nakuha na ni Clayton Jr. ang kanyang inaasam na payday at ngayon ay may tsansa siyang gawin ang isang bagay na hindi nagawa ni Curry, ang magkampiyon sa March Madness. Sa ibang balita naman, ito na ang bahagi ng NBA season kung saan maaaring magbago ang lahat tuwing laban. At walang mas malinaw na patunay diyan kaysa sa nangyari sa Golden State Warriors nitong linggo nang matalo sila sa Houston Rockets. Dahilan kung bakit bumaba sila ng isang pwesto sa standings. Isang panalo sana ang makakapagdala sa kanila sa ika-4 na pwesto. May natitirang 4 na laro na lang, kaya panahon na para araw-araw bantayan ang standings sa Western Conference at tingnan ang magiging daan ng Warriors at ng kanilang mga kalaban. Humanda na Dub Nation. Standings tanggal na ang Warriors sa posibilidad ng top 2 seed pero kumpirmado na silang kabilang sa top 8. Technically, maaari pa silang umakyat sa ikatlong pwesto pero sa totoo lang, malamang nasa pagitan ng ika-4 at ika-8 pwesto sila mapapadpad. Heto ang kasalukuyang pwesto ng mga kupunan. Number 8, Memphis Grizzlies with 46-32 record. Number 7, Minnesota Timberwolves with 46-32 record. Number 6, Golden State Warriors with 46-32 record. Number 5, LA Clippers with 46-32 record. Number 4, Denver Nuggets with 47-32 record. Makikita mong sobrang dikit ang labanan. Isang grupo ng mga koponan na may magkaparehong record. 4 na teams may 46-32 record, habang ang Nuggets ay may kaparehong bilang ng pagkatalo. Dahil sa tiebreakers, nasa unahan pa rin ng Grizzlies at Timberwolves ang Warriors at kasalukuyang nasa labas ng play-in tournament. Isang malaking bagay kung mananatili iyon. Narito ang natitira pang mga laro ng bawat team. Memphis number 8 at Charlotte versus Minnesota at Denver versus Dallas. Minnesota number 7 at Milwaukee at Memphis versus Brooklyn versus Utah. Golden State number 6 at Phoenix versus San Antonio at Portland versus Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers number 5 versus San Antonio versus Houston at Sacramento at Golden State. Denver number 4 at Sacramento versus Memphis at Houston. Walang kahit isang team na maglalaro ngayong Martes. Ibig sabihin mananatiling pareho ang standings pagpasok ng mga laro sa Miyerkules. Pero pagkatapos noon, aasahan na ang kaguluhan. Ang Denver lang ang hindi maglalaro sa Miyerkules. Kung mananalo ang Warriors sa Phoenix, matatabla nila ang record ng Denver kahit may tiebreaker ang Nuggets. At maaari pa nilang malampasan ang Clippers kung matatalo ito sa Spurs. Umiinit na ang laban. Anong masasabi nyo sa natitirang 4 na laro ng mga teams, mga kaibigan?